We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of the Almighty, in order to build a just and humane society and establish a government that shall embody our ideals, promote the common good, conserve and develop our patrimony, and secure to ourselves and our posterity the blessing of independence and democracy under the rule of law and the regime of truth. Justice, freedom, love, equality, and peace do ordain and promulgate this Constitution. The Philippine Constitution articulates the aspiration and dreams of all Philippines, all Filipinos. Napaloob po sa ating saligang batas ang pangarap, ang adhikain at aspirasyon ng bawat Pilipino. We, the sovereign Filipino people. Hindi we Ilocanos, hindi we Kapampangans, hindi we Manileños, hindi we Bicolanos, hindi kaming mga Bisaya, hindi kaming mga taga Mindanao, hindi kaming mga Chabacano, hindi kaming mga Kristiyano, at hindi kaming mga Muslim, kung hindi tayong mga Pilipino. Pangarap ng bawat Pilipino, Muslim man o Kristiyano, mayaman man o mahirap, kabataan, teenager man o senior citizen, isang pangarap, isang konstitusyon, isang lahi, isang bansa. Isang Pilipinas na binubuo ng Luzon, Visayas at Mindanao. It is because of this that despite all of our differences, we as one people bind ourselves to a social contract. A contract to build a society where we can live together as one nation, where we can seek justice, prosperity, and protection of the law. A society where we all give up some of our rights for the common good, and the government protects us. And all of our rights, we give up the need for all of us to have arms. Hindi po natin inaarmahan ng ating sarili o nagbubuo ng armed group sapagkat binuo po natin ang Armed Forces of the Philippines at saka yung Philippine National Police to protect us, our rights, our liberty, and our lives. We have a Supreme Court and a functioning justice system that ensures equal protection under the law. Ito po ang pinaglaban ng ating pong mga bayani katulad ni Lapu-Lapu, ni Rizal, ni Bonifacio, ni Senator Ninoy Aquino. They fought for this, they died for this. This is what we have always been taught, that our country is not only worth fighting for, it is worth dying for. As public servants, we swore to uphold the truth, to preserve and defend the Constitution of the Republic of the Philippines. Kaya nga sa ating pambansang awit, meron pa pong linya na nakalagay, ang mamatay ng dahil sa iyo. Pero bakit tila sa loob ng 4.5 taon na nakikipagnegosasyon ang gobyerno sa MILF, ay tila tayo'y nabubulag sa pangako ng MILF at hindi nakikita na itong kapayapang ito ay peke at pangsamantala lamang? Bakit tayo pilit na tinatakot ng Government Peace Panel at ng MILF na kung hindi natin ipapasa ang BBL ay magkakaroon ng giyera? Bakit tila binigay ng gobyerno ang lahat ng hiningi ng MILF? Bakit tila nagbubulag-bulagan ang gobyerno sa hindi pagtupad ng MILF sa mga pinaka-basic na kondisyon para sa kapayapaan at para sa peace talks, tulad ng hindi pagkupkop sa mga kriminal at terorista? Ano na lang ang mensahe natin sa ibang grupo sa ating bansa? Para makuha ninyo ang gusto nyo, magparami kayo ng armas at mag-alsa kayo laban sa gobyerno para kayo ang kausapin? Ito ba ang gusto nating mangyari sa ating bansa? We do not deny, ladies and gentlemen, ating mga kababayan, there are historical injustices and hardship sa ating Muslim brothers and sisters sa Mindanao o sa mga gustong tawagin Bangsamoro. Meron po talaga. In fact, we seek not only to correct these injustices, but to provide all of our brother Muslims and all of our sister Muslims with the opportunity for the best life, for a better life,
a better future and the best life in our country and around the world. Our Muslim brothers and sisters are not the only one oppressed. Sabi po kasi nagsimula ang rebellion dahil oppressed sila. Totoo naman po na nagkaroon ng oppression sa ating mga kapatid na Muslim. Pero sila lang po ba ang over the years ay na-oppress? Kung titignan nyo po, majority of the people outside Metro Manila have been oppressed also by the NCR o yung tinatawag na Imperial Manila. Next slide please. 30% po, or this year, 35% of the national budget will go to Metro Manila. 26%, 34%. 19% will go to the central office and 15% sa NCR. At makikita nyo po na 2 to 4% lang ang napupunta sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Ang ARM po ay hindi nadehado. Aside from the 49 billion na ibibigay sa kanya, na ito'y mas malaki pa sa ilan mga regions natin, napakarami pang ibang national projects at foreign grants na napupunta po sa ARM. Kahirapan. Hindi lang po mga kapatid natin na Muslim ang mahirap. 13 sa 20 pinakamahirap na probinsya sa buong Pilipinas ay makikita nyo po sa Mindanao. 2 of these provinces are from ARM, Lanao del Sur and Maguindanao. The rest, yung 11 po, ay nasa Mindanao din po. At kung ano nararamdaman ng kapatid natin Muslim na kakulangan sa kalusugan, sa edukasyon, sa trabaho, ay nararamdaman din po nila. Ang Mindanao po ay isa sa pinakamagandang lugar sa buong mundo. At ito po ay isa sa pinakamayaman na lugar sa buong mundo. Kung mahahanap lang natin ang kapayapaan po, mawawala po ang 13 pinakamahirap to. Baka ito pa ay maging 13 sa pinakamayaman sa ating bansa. Opo, gusto natin ang kapayapaan. Pero tunay na kapayapaan, hindi kapayapaan sa papel lamang. Ituloy natin ang paghahanap ng kapayapaan sa Mindanao. Ngunit ito'y dapat tunay at hindi peking kapayapaan. Kapayapaan na bunga ng hustisya, bunga ng pagdisarma, at bunga ng tunay na pagsasama. We must pursue and fight for real peace, not the fake peace being shoved in our faces. A peace that is just, inclusive, and lasting. This is true or real peace that can be achieved only if we do not compromise our principle. Ano po itong mga prinsipyo na to na siguro po hindi natin pagtataluhan? One flag, one nation, one Philippines. Hindi natin pwedeng payagan mahati ang ating bansa. Hindi natin ipamimigay ang Mindanao o ang anumang bahagi ng ating bansa. Kaya nga po ang China, kahit mas makapangyarihan, mas mayaman, mas malaki ang sandatan armas nila, ang ating pong Navy ay lumalaban para po ang territory natin ay mapaglaban. Number 2 po, peace based on justice. Katarungan ang dapat pundasyon ng kapayapaan. Hindi po pwedeng peace muna, then kapayapaan. Hindi po nangyayari yon. Dapat po, justice that leads to peace, or at the very least, peace that is based on justice. Pangatlo po, genuine peace must be inclusive. Kapayapaan para sa lahat. We must talk to all people, all peoples, all groups of Mindanao, and must address all their social, economic, and cultural issues. Hindi pwedeng yung Muslim Mindanao lang, hindi pwedeng Maranao lang, hindi pwedeng Maguindanao, hindi pwedeng Tausog, hindi pwedeng MILF lang. Pati ang Christian areas in Mindanao ay dapat kasama sa inclusive peace. At pang-apat, true peace is lasting peace. We must learn from the lessons of the past peace processes. The experience with the MNLF and the ARM. Armed with these principles, we stand for peace. We will defend the Republic. We should negotiate for peace, but we should be ready to fight for peace. We should live for peace, but we should be ready to die for peace. Ano po sinabi ni President John F. Kennedy? Let us never negotiate out of fear, but let us never fear to negotiate. Bakit po
nung nag-umpisa yung peace talks, kahit po nung panahon ni Presidente Arroyo, ang argument po ganito, kami ang gobyerno, may saligang batas, gusto nyo makipag-usap, peace, sige po. Pero hindi pwede ang terorismo, hindi pwede ang kriminalidad. Mag-usap tayo. Bakit after 4.5 years, bumaliktad? Tayo na po ang takot. Pag hindi pinasa ang BBL, gera. Biglang nabago po ang framing ng tanong. That is negotiating out of fear. People say that I do not want to negotiate and those who are against the BBL ayaw mag-negotiate. Hindi po. We want to find peace, but we do not want to negotiate out of fear. But we do not fear negotiating. Tignan niyo po yung litratong ito. Napakarami pong ibang litrato ng MILF. Ano pong nakikita niyo? Kung yung ating mga kababayan po ay nakita sa internet yung dress na kulay blue at black, na sabi nung iba ay kulay puti at gold. Sa picture po na to, yung iba po nakikita MILF, ang nakikita peace. Pero yung iba po, tinitignan yung picture na to, ay nakikita war. So ano po ibig sabihin? Parang lang po yung damit na binabanggit sa internet, merong perception, meron realidad. Ano ba talaga ang kulay ng damit na yon? At ano ba talaga tong grupo na to? Naghanap ng gera o naghahanap ng kapayapaan? So we have to stop just thinking of our own perception and start looking at the facts because facts will give us the reality. So we must ask ourselves the big question. Look at this picture. Can we trust this group? Ang MILF ba ay magiging credible na partner sa peace? Parang kasalan yan. Pag nakakita ka ng picture ng isang babae na pinakamamahal mo sa buhay at gusto mo ng pakasalan, kung ikaw ay nakikita mo pag-ibig, pero yung mga barkada mo, nakitang kinakaliwa ka at binubulong sa iyo, love is blind. Hindi mo makita dyan pangiliwa, pero sa picture ng pag-ibig, what do you do? Do you follow your emotion dahil mahal mo and you look blindly? Or do you at the very least confront your fiancé at kausapin, ano ba ang realidad? Sinisiraan ka lang ba ng mga barkada ko? Tapat ka ba? Dapat ka bang maging asawa ko? 3 administrations have tried to talk with the MILF. 2 administrations have been trying to convince us that the MILF is trustworthy and a credible partner for peace. The peace panel has practically become the spokesperson for the MILF, articulating its views and interests. Pero balikan po natin ang kasaysayan, ang nakaraan. Saan ba nagsimula ang MILF? Ano po ba ang paninindigan nila? Sino ba po sila? Ika nga ng ating mga matatanda, ang taong di marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Ang MILF ay mula sa grupong pinamumunuan ni Hashim Salamat, na humiwalay lamang sa grupo ni Miswari sa MNLF noong 1977. Ito ay unang tinawag New MNLF Leadership. Si Hashim Salamat ay para sa paggamit ng peace talks para sa mas radikal na paraan o na view. Ang MNLF ay nagsusulong ng isang secular nationalist ideology. So humiwalay ng isang state, pero sila'y naniniwala secular dapat ang state. Pero ang MILF ay naniniwala sa isang Islamic revivalist na gustong magtatag ng independent Islamic State or Islamic Caliphate na ito po ang tinutulak ng ISIS ngayon sa buong mundo. Sa susunod po na slide, makikita nyo po na sa pinagmulan po ng MILF, yung iba't ibang grupo ng terorista ay meron po silang link on may intimate relationship. Ito po ay dokumento ng iba't ibang grupo sa buong mundo. Noong 80s at 90s, maraming ebidensya ng kanilang malalim na ugnayan, hindi lang flirtations na katulad ng sinabi ni Secretary Deles, kung hindi ugnayan sa mga foreign terrorist groups, connection sa Al-Qaeda, connection mismo kay Osama bin Laden sa pamamagitan ng kanyang kapatid, Jemaah Islamiyah at iba pang extremist groups. Nagpapadala pa nga sila ng fighters sa Afghanistan at ito yung nagsimula sa pagtre-training at magkaroon tayo ng trained fighters.
pagpunta din ng iba't ibang terorista sa Mindanao para i-training ang hindi lang ang Pilipino, pero pati ang ibang mga terrorist o ibang freedom fighters katulad po ng mga Indonesian. Pero noong 1996 po, nagkaroon ng breakthrough at nabuo ang isang peace agreement kung saan inaasahan kapayapaan at pagkakasundo ng lahat ng armadong grupo sa Mindanao. It was a new beginning. This was started by President Cory Aquino in the new constitution, but it took several decades, several years. But in 1996, nagkaroon ng peace agreement. Ang MILF po ay nangako na pag pumirma ang MNLF, pipirma na rin po daw sila. Next slide. Pero po, ano sinabi po ng DILG Secretary nung panahon na yon, nung siya pinadala po kay Prime Minister Buto ng ating Pangulong FBR? At the end of the trip, I was convinced that Hashim Salamat MLF was insincere about its assurances of signing the peace agreement being forged by the government with the Moro National Liberation Front. Signs. After extensive and difficult consultations, the agreement was signed in 1996 with the active support of endorsement from political leaders, clans, sultanates, and Organization of Islamic Conference that recognized MNLF as the sole representative of the secessionist movement in the Philippines. The MILF did not sign as expected. Ika nga po ni Albert Einstein sa definition niya ng insanity, doing the same thing over and over but expecting different results. Kung pareho din lang po gagawin natin at iisipin natin pong iba ang mangyayari, sasabihin po ng ibang bansa, insane ang Pilipinas. Can we not have time to study why was the arm successful on one hand, but why was it a failure on the other hand? Bakit po maraming successes ang 1996 peace process under President Ramos, but why did it falter and fail later on? Despite the groundbreaking law creating the Autonomous Region of Muslim Mindanao, despite the fight for self-determination for our brothers and sisters Muslims, despite the billions of pesos poured into ARM, and despite all the government support, hindi nagkaroon ng peace o kapayapaan sa Mindanao. Iisa lang po ang tanging dahilan. Ito po ay ang MILF. Ayaw ng MILF ng peace nung panahon na yon. Gusto nila power. Kung hindi din sila ang mamumuno, gera na lang. Gusto nila sila ang mamuno ng ARM at sila ang makausap. Hindi pa ganito din ang mangyayari ngayon? Hindi po kaya maulit lang ang nangyari pagkatapos ng talk sa MNLF dahil habang nakikipag-usap pa lang tayo sa MILF, meron na pong BIFF, meron pa pong Abu Sayyaf, at meron na pong bagong Justice Islamic Movement o JIM. Merong Khalifa Islamic Movement o KIM na kaalyado ng ISIS. Meron ding madaming private armed groups. Noong 2001, naglunsad ng all-out war ang Estrada administration labang sa MILF. Ano po ang nakita sa kampo? Modernong kagamitan, pangdigmaan na nasa kamay ng MILF. Napakaraming barel, napakaraming armas, ammunition. At ang nakita pa ho, well-built, well-entrenched ang military camp. Natalo pa nga po ang iba nating mga kampo. Noong 2002, binuksan po ng Arroyo administration ang pinto para sa kapayapaan, sa peace talks. Ano po ba ang nangyari noong 2002? Ang Bush administration po at Amerika dahil sa war on terror ay nagsabi, ilagay na natin ang MILF sa listahan ng terorista. Bakit po? Dahil po dalawa ang consequence kapag nilagay sa listahan. Una, lahat ng tumulong sa kanila ay terorista na rin. Because the Bush policy was that they will not make any difference between a terrorist and anyone who helps or harbors a terrorist. So kahit donasyon yan, kahit sabi mong pang eskwelahan, kahit sabi mong pang med mission, pag sa MILF binigay, kakasuhan na rin po ang mga grupong iyon. At pangalawa po, it will be extremely difficult if not impossible to have peace talks sapagkat we do not negotiate with terrorists. Ngunit nanaig po ang gobyerno ng Pilipinas at sinabi po ng Arroyo administration, sandali lang sir, baka naman hindi malalim ang kanilang ugnayan sa ating terorista. Hindi sila parehong pag-iisip ng mga extremist na gusto po nila ay Islamic State.
baka naman po peace talks pwede. Pumayag po ang Amerika. Ngunit, dalawang prinsipyo po ang nilatag ng international group kasama po ang Arroyo administration. Na sinabing, kung magpi-peace talk tayo, kailangan ito ay sundin. Dadalawa lang po yun. Number 1, talikuran ang terorismo. Kasi hindi ka pwede makipag-usap sa terorismo. So kung gusto mo sa terorista, kung gusto mo ng peace talk, dalawa lang pwede mong gawin. Una, talikuran ng terorista. So nagkaroon po ng 2002, May 6, joint communique. Nakalagay po dyan, joint interdiction of terrorist and criminal elements by the AFP and the MILF. Ito po ang original na riding in tandem. Ibig sabihin po, mag-set ng target, magkasama ang MI at saka ang AFP. Ngayon po yung BIFF ang lumalaban lang AFP. Narinig ko po ang mga interview, baka daw hindi pa pwede sumama ang MILF. Pero pumirma sila dyan na dapat kasama sila, na tugisin ang mga lost command at mga kriminal at terorista. Pangalawa po, prohibit the entry of criminal and terrorist elements sa kanilang mga komunidad at control areas. Pangalawa po, na basic sa kahit anong ceasefire all around the world to negotiate in good faith. Kasama po dito status quo o ceasefire. Walang arms build-up at walang dagdag na recruitment mga fighters. Two ways po ang ceasefire. Halimbawa po tayo, hindi natin pwedeng paligiran ang kanilang kampo. Matre-threaten sila. Di hindi ceasefire yon, di ba? Pero sila po, hindi sila pwedeng magdagdag ng kanilang mga fighters, hindi sila pwedeng bumuhay ng mga kampo, hindi sila pwedeng bumili ng mas malalaking armas. Dadalawang prinsipyo, pero paulit-ulit na tinalikuran ng MILF sa loob ng 2 dekada. At ngayon araw na ito, gusto ko pong ipresenta sa inyong ebidensya na pinapakita ang isa sa mga mabigat na ebidensya na hindi maitanggi na binaliwala ang mga kondisyon na to. Ito ang ebidensya na walang kaduda-duda, alam ng MILF na naroon sa kanilang area si Marwan at Usman at ang MILF mismo ang pumoprotekta sa kanila. Ang masakit mga kababayan, alam ito ng peace panel natin. Pero bakit sila nagbulag-bulagan dito? Sino po ba? Si Commander Wahid Tundok. Ayan po sa litrato. Si Commander Wahid Tundok ay isa sa mga pinaka-senior at batikan magdirigma ng MILF. Siya ay mayroong patong-patong na kaso, multiple murder, arson, robbery, at iba't iba pang krimen. Si Commander Wahid Tundok ay commander ng 118th Base Command MILF. Sa susunod na litrato na to, makikita nyo po, nahuli po siya ng gobyerno. Ayan po, nakasulat yung criminal case. Sa isang operation ng PNP, February 23, 2014. Pero alam nyo po ba, 3 araw lang po siya'y nakawala. Pinakawalan siya dahil sa efforts ng peace panel ng gobyerno. Si Commander Tundok din at ang kanyang mga tauhan ang isa sa initial na suspect na kasama sa nagmasaker ng ating galant SAF 44 na kitang-kita na ang 118th Battalion ay kasama sa mga grupong nandoon sa area kung saan minasaker ang ating Brave 44. Pero sinabi po ni Secretary Deles at ni Chairman Ferrer na si Commander Tundok ang nagsumbong ng misencounter at siya din daw ang nagbroker ng ceasefire at hindi siya maaring kasama sa nakipagsagupaan sa SAF. Pero kung siya talaga ang tumulong sa ceasefire, bakit ayaw niya magpa-interview kay General Magalong at saka sa Board of Inquiry? Tignan niyo po to. Pero kanina, nagkaroon ng pangalawang pagkakataon ng BOI. Sumipot si Tundok at nakipagkamay kay Magalong. Sabay din silang nalanghalian. Pero matapos ang lahat, hindi pa rin siya pumayag na ma-interview ng BOI. Medyo dalawang isip siya uli. So, hindi uli matuloy ngayon. Nagpakita lang siya ngayon dito sa akin. At okay lang naman. Hindi naman natin mapilit yan kung talagang hindi pwedeng hindi ayaw niya magsalita. Siyempre. Bakit po? Ano ang dahilan? Simple ang dahilan. May mga katanungan na hindi masasagot ni Commander Tundok. Halimbawa, sino ang sumusuporta at tumutulong at pumoprotekta sa teroristang alias Marwan? Hindi ito masasagot ni Commander Tundok sapagkat siya mismo
ang isa sa mga MILF commanders na tumutulong at pumoprotekta kay Marwan. Pinakita namin noon ang mga email ni Marwan sa kanyang kapatid habang nandito siya sa Mindanao. Dito din sa mga email na ito nakita na si Commander Wahid Tundok mismo ang protector ni Marwan. Tignan niyo po itong mga email na to. Ito po ay isang indictment ng US government sa magkapatid. No? Ito po, nandiyan po ang email address sa palitan ng magkapatid na si Marwan at sa email address ikankariman@yahoo.com at dutyfree97yahoo.com. Makikita ang walang kaduda-dudang ebidensya. Susunod na email, Tundok was the one informing Marwan of the purchase of the sources of purchase of weapons. Kapag ka po may mga barel na binibenta, ito po ay 50 caliber, $5,000. Ang nagsabi po sa kanya ay si Commander Wahid Tundok. Sa susunod po, Tundok was the one telling Marwan to be on high alert and not to sleep because soldiers were planning to attack. Ayan po. The soldiers entered, they came to the back way, they went as far as 500 meters from the house, 300 meters from the house, where Hulagu used to live 3 months ago, for about 30 minutes. Do not know the number of casualties yet. Yun. Mga code po nila yan, yung Hulagu. Pangatlo po na email, dito po, dinitalyo na yung impormasyon about yung operation laban po kay Tundok. Sa email po na to ang linaw-linaw. Nakalagay po dito, last night, Saturday, the night before Sunday, Haj Abdul Tundok called at around 12 o'clock to say, not to sleep. The soldiers were planning to attack. At 12:30, he called again. The spy plane Orion started to hover around 12:45. At 1 o'clock, the shooting began within 1 kilometer from Hulagu's location, Bangla, Wakman. Number 4, Marwan was telling his brother detailed information about the operations against Tundok. Alam po ng gobyerno itong impormasyon na ito. Alam po ito ng peace panel. Mismong si Chairman Ferrer ang nagsabi kung saan ko po kinuha yan sa isang TV show. Bakit po nila binaliwala yan? Bakit po si Commander Tundok ang pinaniwalaan nila instead of yung ebidensya na nasa korte na ng US na mismong US government ang nag-file? So alam nila na si Commander Tundok ay protector ni Marwan. Pero bakit po trinabaho ng Government Peace Panel na makawala si Commander Tundok noong February 2014? Ano po ba ang naging kapalit sa pagkawala, napakawalan po si Wahid Tundok? At bakit po tila inabsuelto kagad ni Secretary Deles at Chairman Ferrer si Commander Tundok at ang kanyang tropa sa Mama Sapano Massacre? Dapat sugutin ito ng Peace Panel. Dapat malaman nating ang katotohanan. Itong ebidensya, ito kasama ng iba't ibang ebidensya na lumabas sa ating mga hearing na patunay na talagang alam ng MLF na nandun si Marwan at Usman at matagal nitong kinakalong ng teroristang ito. Tignan niyo po ang mapa. Marwan was living in the hut right in between the middle of the MILF and the BIFF community. Pero sandali lang po, baka sabihin ng iba, katulad ng sinabing Chairman Iqbal, nasa gitna, wala sa community namin. That is one reason that I think the Senate and all independent bodies should continue investigating the Mama Sapano incident. Bakit po? Hindi pa natin natatanong ang mga on the ground na mga sundalo at pulis. Napag-alaman ko po na sa Wolverine 1, 2, and 3, ang bahay mismo ni Basit Usman ay nasa loob ng MILF camp. At dahil sa sunod-sunod na operation na hindi kinuha at nabubuko na ang MILF, inilabas nila ang bahay ni Usman malapit sa bahay ni Marwan. So alam po ng gobyerno na nandun sa MILF. Kaya kung napakinggan niyo po ang speech ng ating mahal na Pangulo, ang sabi po niya, di ba? 1,000 po posibleng kalaban. MILF posibleng kalaban. So some information were not being given by the Peace Panel to our President. Sinabi ba sa ating Pangulo
na in the former operations, Wolverine 1, 2, and 3, hindi sa gitna ng dalawang kampo, kundi sa loob mismo ng kampo ng MILF, nandun si Basit Usman. Pero totoo ba ang sinabi sa akin ng isang retired general na nung impisa ang peace talks, ang kausap daw niya mismo ay si Secretary Deles. At kaya lang daw pumayag sila na magsimula muli ang usapan sa MILF ay nangako ang MILF na isusuko nila si Marwan at Usman. Pero 4 na taon at kalahati, hindi po nila ginawa yon. The hut that Marwan was living in belonged to the deceased MILF commander Ustads Bangindali. This is based on an investigative report of GMA7. Si Marwan ay isang napaka-debotong Muslim at araw-araw nagdadasal sa moske ng MILF at BIFF. Kaya imposibleng hindi alam ng MILF at BIFF na nandun sila. Ang moske po walang 200 meters away. At yan po tinanong ko kay Chairman Iqbal at as usual, ang sagot niya, hindi ko alam. Totoo ba tulad ng sinabi sa isang investigative report ng Philippine Star na meron safe conduct pass si Marwan sa lahat ng kampo at komunidad ng MILF? Itong mga ebidensya na ito ay alam ng gobyerno, pero ang tanong, bakit natin isinantabi ito? Bakit ganito nangyari? May nagsabi ba o humarang sa militar at intel na mapabot sa presidente? Hindi ba binigay ang lahat ng ito sa ating Pangulo? Bakit ayaw nating hanapin ang katotohanan? Pero mga kababayan, ladies and gentlemen, mga kapatid kong Pilipino, common sense lang naman po siguro, di ba? Kung kayo ay wanted na kriminal, wanted terrorist, alam niyong may lumilipad na spy plane sa mga lugar mo, $5 milyon na ang nakapatong sa ulo mo, at nakasampung operasyon na. Yung 10 operation na yun, mga kababayan, the last 4 years lang po yun. Puwera pa yung operation since 2003. Bakit ka magtatago sa isang lugar na hindi mo palagay ikaw ay welcome at safe? Siguro common sense na lang po yun. Kung sana po tinupad ni Marwan, kung sana po tinupad ng MILF, yan po yung 10 operasyon. Makikita nyo po dyan, Wolverine 1, December 2012. Wolverine 2, 2014. Wolverine 3, May 2014. Si Usman po nasa loob ng MILF camp. Alam ko po yung barangay. Sasabihin ko po sa ating mga opisyales pag tinanong nila in private. Kung sana tinupad ng MILF ang pangako nila at sila na ang humuli at nagsuko kay Marwan at Usman, wala sanang masaker ang Mama Sapano. Kapiling pa sana ng 44 ang kanilang mahal na pamilya. Buo sana ang tiwala natin sa kanila at tayo sana'y nasa likod ng ating Pangulo na pinapasa ang BBL at pinipirmahan na. Pero hindi po eh. Patraidor po ang ginawa sa atin sa 20 taon ng peace talks. Isinasantabi din ba ng gobyerno, ng government peace panel ang ebidensya na tuloy-tuloy at lalo pang lumalaking recruitment ng mga fighters at ang pagbibili at pagpapasok ng armas sa MILF? Ako, galing lamang ako sa Zamboanga noong Huwebes. Sa lahat ng aking makausap, pareho lang sinasabi, ng MILF ay namimili at nagpapasok na napakaraming armas. Matataas ang kalibre. Ito po'y halimbawa ng mga litratong binigay po sa akin ng mga naka-uniforme din doon. Nagre-recruit ng maraming mga fighters kahit sa mga area na dati wala silang hawak. Nagtatayo ng mga bagong kampo sa lugar na wala silang kampo tulad ng Sulu. Ito po ay pinakita na ng ating Senate President sa huling hearing sa next picture. Ito po yung Sulu pictures. Yung dati mga kagamitan ay yung po ay nasa may Zamboanga, Sibugay. Binuhay ang mga dormant na kampo, lalo na mga area na pinalilibutan ang Zamboanga City, katulad ng Zamboanga, Sibugay. Ito po yung mga recent pictures ng mga tao natin na may intel on the ground. Pero tignan nyo po yung ibang litrato, teenagers po at mga bata. Yan po, mga bata po ang nire-recruit. Meron po akong ibibigay sa mga militar at sa pulis at sa peace panel kung gusto nila, hindi ko babanggitin dito, ng ilan po mga municipality sa Mindanao na nauubos daw ang teenager. Ang nagre-recruit ang sinasabi ISIS, pero dinadala po sa mga kampo ng MILF. Ibalik po natin sa isang slide. Noong 2010 po, naka-engage na po,
back to the former slide, please. With the Saudi national. Ito po, si alias Abdul, no? Isang Saudi Yemeni. No? Siya po, December 10 po, kinuha to sa 105th base. Ito yung kay Umbra Kato nung araw at ito po yung kay Commander Goma kung hindi ako nagkakamali. Ito po ang isa sa sumagupa sa ating pong SAF. July 2010, nakikipag-usap na po tayo sa MILF. Pero December 2010, tuloy-tuloy po ang kanilang ugnayan sa mga extremist group abroad at sa kanilang pagkuha ng armas at sa kanilang training. Mga kababayan, kung hindi natin babaguhin ang direksyon at takbo ng usapan, mapasaman o hindi ang BBL, papunta tayo sa digmaan, sa patayan at sa terorismo. Bakit po? Dahil ang buong katotohanan o state of Mindanao, lalo sa area sa ARM and right outside ARM, ay hindi po naintindihan o hindi po binubunyag sa ating kababayan. Ang buong katotohanan po is that there is an ongoing arms build-up and arms race in Mindanao. At hindi lamang ang MILF ang nagpaparami ng armas at nagpapalakas. Pati ang iba pang grupo, Kristiyano man o Muslim, ay nagpapalakas na rin at bumibili ng armas. Bago ko sagutin bakit, isang hamon sa ating PNP, isang hamon sa ating liderato. Give me a special permit to possess and to transport all kinds of high-caliber guns at dadaling ko dito sa session hall ang isang armory ng mga barel para maipakita ko po sa inyo na hindi lang to litrato. Ilang pong mayor ang kausap ko, Kristiyano man Muslim, sabi, sir, ang bilihan na ng baril ngayon, yung madaming bala, kung M16, 45, 9mm. Sir, mamili ng baril dito ngayon, 100, 200, hindi na tingi-tingi. Pero sir, kahit anong gusto mong baril, grenade launcher, pwede. Kung gusto nyo po, yan, baril na yan. Yung pong Barrett, yan po ang bumasag sa ulo na Kevlar bulletproof, binutas po niyan. Kaya mahigit 20 sa ating mga Brave 44 po ay basag ang bungo. Yan po ang ginamit. At sabi ko, pwede akong bumili niyan? Pwede akong magpakuha niyan? 750,000 hanggang 100,000 yan? Hindi, sir. 75,000, 200,000 bibigyan na kita, may scope pa. Sabi ko, paano? Sir, may factory nga sa Mindanao eh. Ginagawa na ng MILF yan. So, ako gusto kong subukan yung tao na yon. Gusto kong testingin kung nagsasabi sa akin ng totoo. So, nananawagan ako sa liderato ng PNP. Bigyan niyo po ako special permit to purchase, transport, and possess. Dito ko dadalhin sa Senado, ito-turn over ko po sa pulis. Pero bakit po nagkakaroon ng build-up sa Mindanao? Dahil kung mapapasa po ang BBL at makukuha po ng MILF ang pera, mahigit 100 bilyong piso sa unang taon, makukuha po nilang ang kapangyarihan, they will have to consolidate power. So they only have two options. Tugisin nila yung ibang armadong grupo. So yung ibang armadong grupo na to ay nagpapalakas na at bumibili ng armas at doon nagdagdag ng tao. Dahil ayaw din naman nilang mawala. May second option. Hindi sila tugisin ng MILF. Kung hindi sila ay gawing partners, kausapin sila, hindi tayo kalaban. Tayo na gobyerno ngayon, kapwa tayo Muslim, pareho gusto natin. Pero ang problema po nun, kung lahat ng tao may baril pa rin sa Bangsamoro, pag napasa yun, edi magiging haven for criminals, magiging haven for terrorists. Kasi paano mo malalaman yung lahat may dalang baril? Pero pinakamasama, at ito po yung pinangangambahan ng mga kapatid nating Kristiyano, sa labas po ng ARM, ay magkaisa sila para habulin yung ibang lugar na pinaniniwalaan nilang ninakaw sa kanila, katulad ng Zamboanga City, katulad ng ilang area ng North Cotabato, South Cotabato. Kaya yung mga kapatid nating Kristiyano, sa labas po ng ARM, ay nakabantay. Ang problema po, kita nila yung mga kampo sa lugar nila na patay na nung araw. Na 1978 na buhay ay patay na, ay ngayon punong-puno ng tao at ng barel. Nung panahon po ni President Gloria Macapagal Arroyo, nangyari din daw to. Kausap ko mga general nung panahon na yon. Ano sabi nila? Tuwing magsusumbong sila sa Executive Secretary, sa Pangulo, sa Peace Panel, ma'am, hindi tumutupad ang MILF.
Tinatakot nila ang MILF. Pag hindi nyo winidraw, hindi kayo umalis sa kampo na yon, wala ng peace talk. At pag hindi sila natakot, kausap po nila yung ibang bansa katulad ng Amerika at sasabihin po ng ibang bansa, yung aming aid ay hindi namin itutuloy. Umaatras po ang MILF. Bakit po sa panahon ngayon, ano na lang ang hingin nila, ibinibigay na lang po natin. Napakaswerte po, napaka-blessed po ng MILF dahil meron silang Secretary Deles at meron silang Chairman Perer na kahit anong hingin nila at kahit anong sabihin nila, ipaglalaban para sa kanila. Sana naman po ang gobyerno magkaroon din ng spokesman. Sa peace panel, magkaroon din ng representante ang ating pong gobyerno. Ang mga lugar na under threat ngayon ay nagpapadami din ng armas at ng tao. Ito po ang sentimento at kinababahala ng mga taga Mindanao na nasa labas ng ARM. Habang nangyayari ito, nakaabang ang mga international extremist groups na gustong mag-take advantage sa sitwasyon dahil gusto nila bumuo ng worldwide caliphate katulad ng at sa pangunguna ng ISIS. May pera po yung mga grupo na to at tao ang kailangan nila. Kung hindi naman matutuloy ang BBL, nangangamba naman ang marami sa Mindanao na mauulit ang nangyari noong 2008. Noong 2008, nung na-declare na unconstitutional ang MOA AD, inatake po ng MILF ang civilian targets. Nagsunog po sila ng mga villages, mga bahay po ng civilian. Nagbomba po ng mall, mga terminal at public utilities. At pagkatapos sinabi, lost command yun kay Umbra Cato. Tulad ng mga pagbomba sa Davao Airport, Sasa Wharf at sa Coronadal City nung nakaraan. Kaya hindi po BBL o anumang papel ang makakadala sa atin ng kapayapaan. Pagtiwala sa isa't isa, base sa pagdidisarma at pagsosurrender ng baril at armas. Para sa peace po ako, pero gawin po natin yung peace na hindi lokohan. Walang magiging tunay na kapayapaan kung walang pagdisarma at walang pagsuko ng baril ng bawat grupo. Disarmament cannot be a product of peace. Disarmament must be a precondition for peace. Hindi pwedeng BBL muna tapos isosurrender ang baril. Surrender muna natin ang baril ng iba't ibang grupo, tugisin natin po ang ayaw mag-surrender ng baril, pagkatapos po ibigay po natin ang gobyernong makakatulong sa ating kapatid na Muslim. What concerns me most, however, is despite the repeated broken commitments for MILF, the government panel has promised to give them more than 100 billion pesos in the first year of the BBL, 75 to 25% sharing of revenues with 100% of the sharing in the first 10 years, an 8,000-strong police force practically under the full control of the chief executive or the chief minister. Sabi nga ng iba sa akin, buti pa ang MILF na lahat ito ay willing ibigay sa kanila. Paano yung mga promoprotekta sa atin? Paano ang police? Paano ang Armed Forces of the Philippines? Paano ang mga CAFGO? Paano ang mga local government officials na isang pagkakamali ombudsman? Paano pong AFP at saka ang PNP, court-martial kaso, samantalang MILF ay walang accountability? While the MILF will receive billions in resources, tignan nyo po, ito, hindi po resort yan. Yan po ay Camp Darapanan. Meron pa ho akong ibang litrato sa loob niyan na may training, conference room, malalaking armas, pero wala pa akong permiso sa nagbigay sa akin na ilabas yung litrato. Ang MILF po ay naka-ceasefire pero palakas ng palakas. Mas lalo pa nilang inimprove ang kanilang mga kampo. Ito po ang training ng 118th, yung grupo po ng ni Commander Tundok. Dapat naka-side view po yan. Pahalang po nag-ano. Ito pong training camp na to ay pangalan niyang Camp Afghan. Nasa Maguindanao din po yan. Mga 30 minutes away lang po yan sa Mama Sapano kung saan nangyari. Kaya mabilis po sila kumuha talaga ng reinforcement. Ayan po. Tuloy-tuloy po ang kanilang training. And in fact, ino-open nila sa mga tao. Ilan na rin po sa mga local officials ang nakakapasok, nakakakita niyan. Hindi po nila pinagbabawalan na kunan ng litrato. Kasi part po ng kanilang propaganda ay ipakita na handa sila. Part ng kanilang pagtatakot sa atin. Ang pinagtataka ko lang ho, bakit hindi natin pinipigilan ang ganitong klaseng pagtatayo ng kampo sa Sulu, sa Sibugay, tapos yan po, no?
Our police and military so makikita niyo po dyan, no, lahat ng klaseng labanan, kung may sunog, pagtawid po sa ilog, paggamit po ng iba't ibang modernong training systems kahit na very crude minsan ang gamit, meron po ang MILF. Our police and military will continue to struggle with the deplorable conditions like this. 35 po ang namatay dito po sa 55th SAF Company. Ito po ang barracks ng 5th Battalion na aking binisita. Makikita nyo po, wala silang cabinet at makikita nyo po ang kanilang barracks ay barong-barong. Ang kama po nila ay tabi-tabi. Bawal po matulog dyan ng tanghali o umiglip kahit na may panon sila. Bakit po? Dahil iisa ang hinihingi po nila, transformer. Pero yung electric co-op po ay walang pera para bilan at wala pong nagbibigay sa kanila. Kaya intermittent po o papatay-patay po o pataas-baba ang kanilang kuryente. So hindi nila magamit po ang mga appliances dahil masisira lang po. These are the other pictures of the battalion. No? Hindi ko na po pinakita yung iba dahil wala po akong consent po nila. No? This is the SAF 5th Battalion headquarters in Zamboanga City. Hazard pay. To make matters worse, the hazard pay po of our police is 240 pesos a month or 8 pesos a day. Their combat pay is 1,020 pesos every 3 months or 11 pesos a day. Our government has given the MILF everything they ask for, and yet, this is how we treat our police and military. Is this fair? Is this right? I don't want to get the SAF, PNP, and AFP in trouble. Kaya kahit na meron kaming info o litrato ng ibang mga kampo, isa na lang po ang pinakita ko. Pero sana po, magkaroon tayo ng programa. Total, yung 100 milyon, next year pa natin ibibigay. 100 bilyon. Baka naman pong 100 milyon, mabigay po natin sa kanila para po mapaghandaan naman nila. By the way po, ang hinihingi po nila ay gamit lang para yung buhay nila maprotektahan nila. Nung araw po, nung panahon ng PC, ang C-130 po ay pag nagla-landing po sa iba't ibang base, binibigyan ng allotment ang pulis para makauwi. Karamihan po ng ating SAF, lalo po yung mga taga-Luzon, hindi nakakauwi dahil sa liit ng sweldo, imbis na bumili ng ticket, pinapadala na lang sa pamilya nila. So whether we talk to PAL or the other airlines, Cebu Pacific, or we allow allotment sa C-130, these small but very important welfare items hindi po na ibibigay sa ating pulis at military, pero ang MILF po ang ating bagong bayani at bago po nating paborito. Last Thursday, I was in Zamboanga City to attend the Holy Mass celebrating the 40th day since the death of Captain Ryan Pabalinas, the commander of the blocking force which lost 35 lives on January 25, 2015 in Mamasapano, Maguindanao. His wife, together with the other widows and family, are here with us today. Filipinos believe that the 40th day is a very special day. We commemorate not only their death, but their life. And we believe on the 40th day, we would like to imagine them with our Lord Father in heaven. For the family of the deceased, it is usually a time to make peace with the although after 1 year pa nagbababang luksa, after the 40th day, dapat natatanggap na natin ang pagkawala and to begin the difficult process of moving on. But how can Erica and Banji and their family move on from the horrific and brutal massacre of Captain Ryan? By the way po, si Captain Ryan po, 16 po ang tama ng bala. How can they move on without justice? Sabi nga po ni Erica noong nagsalita siya sa harap natin lahat at sa harap ng ating Pangulo sa Necrological Services sa Camp Bagong Diwa, Taguig, Mr. President, we seek for your help to attain justice. Katarungan. Yan po ang hiniling ng pamilya ng ating 44 na bayani. Hindi po pera, hindi po pabahay, hindi po educational plan ang kanilang hiningi, katarungan. Of course, they appreciate all the help ng ating Pangulo at ng ating mong kamabayan. Hustisya po ang hiningi. Ngunit hanggang ngayon, ni anino ng katarungan ay wala pa silang nakikita.
Kapag ka may krimen, may skandalo, may engkwentro ang pulis sa pulis, may carnapping, may hostage taking, karaniwan po, pulis ang ating inuupakan. Inaaraw-araw sa media, privilege speech natin yan. Sila na lang po talaga may kasalanan ng lahat. Pero, nung yung 44 plus the survivors plus yung daan-daan po, na nirisk ang buhay para makuha si Marwan at Usman, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa atin. Dahil kahit sino sa atin ay pwede maging biktima ng bomba sa mall, sa MRT, sa mga bus. Nung sila ay kumilos, 40 days na po. Wala pang nagsasalita tungkol sa kanilang hustisya. Kailangan manggaling pa sa kanila ang bukang bibig ng peace panel, ipasa ang BBL. Hindi man lang natin ma-expect sa kanila, thank you, a job well done. This is a safer Philippines because of what you have given us. We will seek justice for you. Yun lang po ang hinihingi nilang marinig. Pero hindi po, ang naririnig nila, BBL, kung hindi, gera tayo. To the MILF, gusto ninyo ng BBL. Gusto niyo ng kapangyarihan. Pero yung cellphone, pitaka, personal na gamit ng SAF-44, hanggang ngayon hindi nyo pa sinosoli. Mga barel, nagsoli kayo ng konti, kinarnipan ninyo. Isang lugar lang po to, ni hindi to isang municipality. Kumbaga sa isang barangay, 2 barangay, sa munisipyo ng Maguindanao na tinatawag na Mama Sapano. Isang probinsya pa lang to. Isang munisipyo sa isang probinsya. Hindi pa buong arm to. Hindi nyo na madisiplina ang tao nyo. Gusto nyo pa na buong Mindanao at buong Sulu Archipelago ang makontrol ninyo? 100 bilyong piso at absolute power ang dapat ibigay sa inyo bago nyo isaoli ang gamit ng SAF-44? Siguro naman, magkakaisa naman po tayong lahat, Muslim man o Kristiyano, magsabing, sobra naman yan. Mr. President, anong klaseng kausap naman yung mga yan? Pitaka na may litrato nilang pamilya, cellphone na baka may mensahe, ni-record man o sinulat, na huling habilin sa kanilang pamilya. Hindi natin ikayang i-require sa ating combatants, hindi kayang puntahan ng Mama Sapano para sabihin, bilyon ang ibibigay sa atin. Ibibigay na lahat ng hingi natin. Isoli natin yan. Peace ba gusto nyo o gusto nyo war? Pero wala. Ginamit pa ang cellphone para tawagan pa asawa, para sabihin, asawa ko pumatay sa asawa mo. Yan po ang klaseng peace na gusto natin. How can we begin talking about the BBL and passing this law without justice? Justice must come before or with peace, not after. Sabi nga po ng iba, move on. Huwag magpadala sa emosyon. Emosyon lang yan. Hindi po emosyon ang paghingi ng katarungan. Uulitin ko po, hindi po emosyon ito. Ito po ay paghingi ng katarungan. Ano po sinabi ni President Ronald Reagan? Peace is more than just the absence of war. True peace is justice. At nakita nyo na po nangyari sa Cold War. Dahil po, sila'y nanindigan na justice at peace ay magkasama. I cannot support a temporary and superficial peace that I foresee will eventually result in unrest and possibly a civil war. Ayoko pong mangyari yan. At yan ang mangyayari po kung magra-rush tayo. This will rip apart the republic and no one will win. Kahit sabihin natin kaya ng militar natin, kahit sabihin natin kaya ng PNP, sabi sa akin ng maraming PNPers, Sir, sa umpisa lang matapang yan. Pagka nag-upakan yan, kaya natin. Opo, kaya natin. Pero sa rami ng mamamatay, sa sugat ng maidudulat ng gera, walang mananalo. This is what will happen if we rush the passage of BBL. If we do not rethink our position on this, I will boldly say that we are on the verge of war in Mindanao, not because of the passage or non-passage of BBL, but because there is a massive buildup of arms in Mindanao happening under our very noses. Because we have been fooled by the MILF into believing that they want peace when what they really want is absolute power. Finally, allow me to end with a message to the administration and to the MILF. To the government, sa ating pong lahat, no single bill is more important than justice and preserving our country's integrity. We must focus not on the BBL but on building a just, inclusive,
and lasting peace. BBL is just one option. There are many, many options. I also challenge the government to negotiate from a position of strength. The government is not the only one who wants this peace deal. The MILF wants it also. In fact, mas gusto pa nga ito ng MILF. Tingin nyo ba gusto din ng MILF na mapulbos sila? Gusto ba nilang maulit yung ginawa ni President Estrada nung sinabi lang subukan kami at nakuha kampo nila? Ayaw din ng gera ng MILF. Pero wag natin pabayaan na yung gusto na lang nila masunod. Mr. President, you said that you are willing to talk to anyone who has an open mind when you were talking to the Christian leaders. To be fair to you, we will open our mind. But we ask you, please also open your mind. Let us continue the discussions. We ask you to replace the present peace panel with people who will represent the Republic of the Philippines and not people who will represent the MILF. We should give all Filipinos what we are willing to give the MILF. Hindi pwedeng gusto natin ibigay sa MILF, sila lang. Kung ano ibibigay sa MILF, bigay natin sa Zamboanga, bigay natin sa Cotabato, South Cotabato, bigay natin sa Cagayan de Oro, bigyan natin sa General Santos, sa Davao. And we should ask the MILF to make the same sacrifices as we are being made to ask, to do. Let us show the entire country and the world the true Filipino power. Kinaya natin dati ang bloodless revolution. Ipakita po natin ngayon sa sabay-sabay na pagdidisarma at tunay na pag-uusap na kaya po natin ng people power. But to do that, we must negotiate from a position of strength anchored on basic principles and the Constitution. We must include all Mindanaoans in the peace talks. Stop the arms build-up and build confidence. Disarm before the BBL and not BBL before disarm. And lastly, recognize the Bangsamoro identity. Utang natin sa ating mga kapatid na Muslim na i-recognize ang kanilang identity. Pero utang natin sa bawat isa sa atin, utang nila sa atin, at utang natin sa isa't isa, na we start recognizing the Filipino identity. To the MILF, these are the pictures we see when we talk about the MILF. We need to see the pictures of change. Magpapa-interview na lang kayo, peace talks ngayon may 4-5 nasa likod nyo na may baril Alam naman namin na may baril kayo. Di ba? So kung gusto nyo litrato ng peace, simulan nyo na ang surrounding at itsura ay peace. We need to see these pictures of change. Action speaks louder than words. If the government wants peace, you must also want it, and we must see that you really want it. Finally, let me end with a challenge. There is no rush to pass the BBL and finalize this peace agreement. To continue on this road to peace, I challenge the MILF to honor its commitment to peace and to prove their resolve by doing the following within a year. Better kung less than a year, pero at the longest a year. Let us hold off on the BBL and allow the MILF to prove itself. Kayo nang aliwa, MILF, kaya kayo muna magpatunay na gusto nyo ng peace. Paano po? Ayan po. Surrender the criminal elements and terrorists like Usman, Ubracato, and all other terrorists in your area. Submit to the judicial process those who are found to be involved in the past massacres, Albarca and recently Mama Sapano. Cooperate with government as you have promised in jointly pursuing criminal elements, syndicates, and even lost commands in entire Mindanao. Turn away from terrorism in all its form. So number 1, cut all criminal and terrorist ties. Number 2, cease all recruitment of arms build-up, and building of camps. Ceasefire tayo Ba't kayo magpapalakas? Kung kami, ganyan ang gawin namin sa inyo. Pangatlo, allow independent inspection and assessment of all your camps, strongholds, communities, and territories. Kumuha tayong independent grupo na tignan. At kung mapapatunayan na mas malakas kayo kaysa sa 2010, isurrender nyo yung nilakas nyong puwersa, tao man o gamit. Pang-apat, lay down your arms, pledge allegiance to the flag and the country before taking power. Naiintindihan ko po na habang nagne-negotiate, ayaw nyong bitawan yung inyong armas. Pero hindi ko po maintindihan at hindi ko mapapayagan na kayo na gagawing gobyerno, bibigyan na kayo 100 bilyon, tapos in phases pa bago nyo ilatag ang inyong armas. Di wala pong mangyayari sa atin yan. At hindi ko po maintindihan kung bakit hirap na hirap kayong sabihin, kami ay Pilipino. Kung ayaw nyo sa Pilipinas,
di dun po kayo sa ibang bansa. Pero kung gusto nyo po ng Mindanao at gusto nyo ng Sulu Archipelago, tanggapin nyo na parte yan ng Pilipinas kasi kami po, buong puso namin tatanggapin kayo kasi kayo po ay Pilipino. Pero kailangan gustuhin nyo maging Pilipino. Again, I say to the MILF, action speaks louder than words. If we in this government want peace, you must also want it. Let us agree to sit down again after 1 year in good faith in crafting a roadmap to peace in Mindanao that is just, inclusive, and lasting under one flag, one nation, one Philippines. Mga kababayan, mga kapatid, mga magulang, alam ko lahat tayo ay naghahangad ng kapayapaan. Alam ko sincero naghahanap ng solusyon sa problemang ito ang ating Pangulo. Ang gusto ng Pangulo, kapayapaan. Alam ko ang pressure sa kanya na bago matapos ang kanyang term, ay masabi po niya na naiwan niya na mas maganda ang Pilipinas, corrupt-free, na maiwan niya ang Pilipinas na efficient ang takbo ng gobyerno, na maiwan ang Pilipinas na malaya. Pero hindi mo kayang gawin lahat to, Mr. President, na ikaw lang. At minsan, talagang lalampas sa term mo yung iba mong tinanim. Katulad nitong peace na to ay tinanim pa ng iyong ina. At kita nyo po, tuloy-tuloy nating inaalagaan para mabuo. Alam ko lahat tayo ay nagdadasal na hindi tayo magkamali. Payagan nyo po akong iwanan na lang ng 3 palaisipan ang ating mga kababayan. Una, nagaling sa ina sa isa sa ating 44 na bayani sa SAP 44 na sinabi sa akin sa Camp Bagong Diwa. Yakap po niya ang kabaong ng kanyang anak. Tinuturo po niya yung pong star na nandito po. At ang sabi po niya sa akin, Senador, bata pa lang ang aking anak, tinuro na sa amin, 3 star Luzon, Visayas, Mindanao. Senador, huwag niyong payagan na ibigay sa kanila ang Mindanao. Huwag niyong payagan na mawala ang Mindanao. Mga kababayan, tanggapin po natin ang lahat ng Pilipino, pero huwag po nating ipamigay ang anumang bahagi ng ating bansa. Pangalawa po, sinabi ng ating dating Pangulo at naging ina ng ating bansa mula 1986 hanggang 1992, isa po sa ating mga bayani ang Pangulong Corazon C. Aquino. Reconciliation should be accompanied by justice. Otherwise, it will not last. While we all hope for peace, it shouldn't be peace at any cost, but peace based on principle, on justice. Yan po ay dineliver niya sa US Congress. At tama po ang ating Pangulong Aquino. Hindi po tatagal ang isang peace kung hindi ito kasama ng justice at kung walang reconciliation. At pangatlo po, ay payagan niyo po ako na mag-quote sa banal na kasulatan sa Biblia po na ito po'y nakalagay. Look, I am sending you as sheep among wolves, so that you can be as shrewd as snakes and as harmless as doves. Sa usapang pangkapayapaan po, para tayong mga tupa na pinapakawalan po sa mga wolves. Siyempre po, ang tingin ng MLF, sila ang tupa, tayo ang wolves. Ang tingin naman po natin, tayo ang tupa, sila ang wolves. Kaya ang bilin po ng Panginoon sa mga Kristiyano, at alam ko pong meron din paniniwala ang ating mga kapatid na Muslim, ang sabi po niya, dapat po tayo ay maging sing inosente ng kalapate, pero sing dulas ng ahas. Bakit po sa peace panel, ang tingin po nila sa MILF ay tupa at kalapate? At ang tingin naman po ng MILF sa ating gobyerno ay para pong wolves at ahas. Bakit ko sinabi to? Ang MILF po pwede mag-abroad. Ang MILF po kahit sa buong Pilipinas po pwedeng pumunta. Ang MILF po may kasong murder, arson, tayo pa umaareglo ng kaso o tayo pang humingi sa korte na re-investigate para mapakawalan. Ang MLF po, pag tumakbo sinabi, hindi ako kasama sa enkwentro, pinapaniwalaan natin. Pero ang pulis po, ang SAP, ang militar, pag pumasok sa lugar ng MILF, binabaril, pinapatay. Pag pumasok sa lugar ng MILF, ki-court martial pa ng gobyerno. Pag pumasok ng MILF na lugar, tayo pa magsasabi sa kanila na hindi kasi kayo nag-coordinate. Sir President, masyado hubang malaking hingin, ipatas naman po natin ang laban. Buksan natin ang usapan natin, buksan natin po ang ating puso, buksan natin isipan para makapag-usap, pero base sa paninindigan natin sa ating konstitusyon at base sa prinsipyo. Mr. President, mga kababayan, sa mga pamilya po ng SAF 44, ang aming mga bayani, kayo pong mga survivors, kayo po ay aming ding mga bayani. Sa AFP,
PNP, sa Muslim, sa Kristiyano, tayo ay Pilipino, tayo magkaisa. God, please unite and bless all Filipinos. God bless the Republic of the Philippines. Maraming salamat po.